Pero kung tatanungin nyo kami, sino nag-umpisa, klaro naman masyado na ang syudad nag-umpisa 2017, more or less, no? 2017, 2018, nag-start yung project na yan at nagkaroon lang ng groundbreaking, nagkaroon ng funding noong October 20, 2022. 4 months after nanalo bilang Vice Presidente si Inday Sara Duterte at Pangulong itong si Marcos. So that is the real story. So they can show all the documents that of course, they can provide all the necessary documents and all the permits that they can show to the people, but it does not erase the fact that the Davao City started it all. Konsehal, sa inyo pong pagkakaalam, kasi matagal na rin kayo dyan, naging batikang broadcaster din kayo dyan sa Davao. Kailan pa ito nag-umpisa? Ano ba ang sa tingin mo, yung tamang istorya? Sino kaya ang credit grabber dito po, Konsehal? At nag-umpisa ito, wala pa ako sa politika noon. I was still with the media before kasi kino-cover natin yung mga projects ni then Mayor Inday Sara Duterte. Namimili kasi nag-a-acquire ng lupa ang city noon para matugunan yung problema ng pabahay sa Davao City. Ito yung mga tinatawag na local shelter plan ng syudad. Now, when I was councilor, nagkaroon ng groundbreaking ceremony last October 20, 2022. Nandun ako, I was invited among the elected officials that were invited during the groundbreaking. That was October 20, 2022, barely 4 months after na naging Vice President si Inday Sara Duterte at naging Pangulong itong si Marcos. So, nagtataka ako kung paano si Marcos mismo ang nag-umpisa ng naturang proyekto na matagal na po yang naumpisahan noon pang 27, basta panahon yun ni Mayor Inday Sara Duterte. So when it was yung nandun na yung mga budget na ilaan na, it was still under the Socialized Housing Finance Committee or SHFC. Uh, Doon sinagawa ang groundbreaking, no, sa Barangay Riverside, Calinan, Davao City no October 20. We were there. And nakapag-speech nga kami. Napakaraming noon napakaraming barangay attendees ang dumating kasi natutuwa yung mga barangay kasi mabibigyan yung kanilang mga constituents ng pabahay from all over the city. Karamihan dyan sa mga coastal areas, yung mga nakatira sa mga danger zone, itong mga palaging natatamaan ng monsoon waves, nababahaan, yung mga landslide prone areas, pati na yung mga informal settlers natin. So they were there and they were very happy na meron ng ganun na pabahay. So originally, it was really the plan of the city government of Davao to our local shelter plan. So nagtataka kami bakit inangkin ng administrasyon ngayon, no? Siguro dahil pumasok sila. Kasi ganito 'yan, just to set the record straight, when going to the papunta na ng last term ko, at last term, last a few during my the later part of my first term, I was also the chairperson of the Committee on Socialized Housing. So medyo may knowledge ako diyan dahil nagkakaroon kami ng series of meeting from DSUD, no? From Department of Human Settlements, no? Nagkakaroon si yung dating regional director nila si Attorney Palmahil, no? Nagkakaroon kami ng mga engagement yan because gusto nila na maki-partner ang city, no? Parang pipirma ata, gusto nilang pumirma na memorandum of agreement si Mayor Baste for the 4PH program ni Marcos, which hindi namin sinang-ayunan. Kasi sabi namin, project namin yan at kailangan naming tapusin. Pero lumalabas na pinipilit nila na gusto nilang ipasok yung 4PH. So, there were series of meetings, no? Dun sa nangyari. And one of that meeting, napag-usapan namin yung tinatawag na escrow funds. Ito escrow funds kasi,
ito yung share ng developer. Every developer na magtatayo ng mga subdivision sa Davao, lalo na kung mga high-end, meron silang dapat mga 15 5%, no? 15 and 5% depende. Basta under socialized housing. So, Yes po. Okay, ayusin lang natin yung linya ng komunikasyon natin ni Councilor Tek Ocampo ha. Kasi dapat medyo yun. pumapangit yung signal. Narinig niyo ba? Ulitin lang natin na subukan lang namin na patayin yung video para yung audio at least malinaw po, Councilor. Yung Sige po, go ahead po, Councilor. Ito. Go ahead po. Clear na. Opo, Clear. opo. Narinig na ako? Yes po, Councilor. Okay. So yun, so nagkaroon ng mga series of meetings and yun nga, together with DSUD, kasi ang gusto nila na pumirma ang si Mayor ng Memorandum of Agreement para nga doon sa 4PH. Kasi ganito, kailangan namin magamit yung escrow funds namin. Itong escrow funds, ito yung share ng mga developer na magtatayo ng mga subdivision sa Davao City. So mga 5%, to 15, 5% yung kanilang dapat na ibibigay, ano yan, para yan sa socialized housing. Kung hindi man sila gagawa ng socialized housing para sa mga informal settler natin o mga less fortunate natin, magbibigay sila ng pera, magdideposito sila ng pera. Ang hahawak ng pera, itong DSUD, Department of Human Settlements, no? Nasa kanila yon. Ang gagawin lang supposedly ng city, pag meron kaming project, may project ang city government na makita and then maaprubahan natin. So, hihingi namin yun, kukunin namin yung pundo na yon from DSUD para ma-utilize namin yun to implement our own project. Yun yun ang essence noon, yung escrow funds. By way of a resolution sa council, through the housing committee, socialized housing committee, by way of a resolution, pwede namin gamitin sana yung pondo para matapos namin yung naumpisahan. Alam mo yung nag-groundbreaking nga nung October 20, 2022. Kasi marami na naitayo na. Marami na ang buildings na naitayo ng escrow funds doon sa 4PH project ni PBBM. Hindi kami pumayag kasi una-una kami nag-umpisa at project po namin yon. So kailangan naming gamitin yung natitirang pera, yung nandun sa escrow funds para mapatuloy yon. Pero hindi nila parang ayaw nila. So they took over. Parang tingin ko talagang pinilit nila yung 4PH, kaya ginawa nila yon. Opo. Pero kung tatanungin nyo kami, sino nag-umpisa, klaro naman masyado na ang syudad nag-umpisa 2017, more or less, no? 2017, 2018, nag-start yung project na yan. At nagkaroon lang ng groundbreaking, nagkaroon ng funding noong October 20, 2022. 4 months after nanalo bilang Vice Presidente si Inday Sara Duterte at Pangulong itong si Marcos. So that is the real story. So they can show all the documents that they of course they can provide all the necessary documents and all the permits that they can show to the people, but it does not erase the fact that Davao City started it all. Opo, kung 2022 at 4 na buwan after niyang manalo, so hindi tumutugma itong sinasabi ni Undersecretary Castro, quote and quote, ang proyektong ito ay pinagplanuhan, trinabaho ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Kasi kung iisipin mo, 4 months lang, ang bilis naman nakapag-isip ni PBBM para magtayo nga dito, and maraming mga social media post na nakamask pa nga ang yung sa pag-inaugurate, even before pa nanguna si Mayor Baste, panahon ni VP Sara. So medyo hindi tumutugma, Councilor. Post-pandemic yun eh. That was post-pandemic. After a few months. Lahat pa nga kami nag-face mask noon.
Kasi meron pa rin yung threat sa pandemic at that time. So we were there. Nagpagsalita ako and I was congratulating the city, si Vice President Sara Duterte, Mayor Baste for this success, no? Kaya nagkaroon na talaga ng groundbreaking, no, dun sa Barangay Riverside sa Kalinan. So, yun nga, after a few years, yung nakapagtayo na tayo ng mga ilang buildings doon, nagumpisa na yung construction, and then here comes the DSUD wanting to take over. Yung lupa Yun po, ang Councilor, kanino pong lupa yon? sa city ata, if I'm not mistaken, sa city ang nag-procure nun. Siyudad ng Davao yun. Oo, kasi meron Siyudad din ng akong nakitang social media post na parang time-lapse ng area mismo mula pa noon hanggang sa nahawan na vacate yung na para Yeah. pagtayuan yung ng mga gusali po, Councilor. Yes. As a matter of fact, bago pumunta si PBBM doon, binisita yan ng chairperson. Ako pa rin ang vice chair ngayon ng socialized housing. To set the record straight. Ako ang vice chair ng socialized housing. Ang chairperson ngayon si Councilor Diosdado Mahipos Jr. As a matter of fact, binisita niya yan. Around a little more than a month ago, he went there and asked, no, kinausap yung mga tao doon kung kumusta sila. Kasi mukhang kukunti pa lang ang takers. Ano. Kasi medyo nag-a-adjust pa yung mga taga Davao when it comes to condominium type of building. But then again, uh, in due time, baka magustuhan din nilang lumipat doon. Actually, maganda ang plano kasi ang totoo naman talaga na importante yung pabahay sa ating mga kababayan. Kaya nga, ah, naiisip na yan ni then Mayor Sara Duterte noon na ipatupad yung ganyang klaseng proyekto. Kasi nga, sa dami ng housing o bahay na kailangan sa ating mga kababayan sa Davao, baka magkulang ang lupa, no? Kasi may dalawa kasing component niyan. Yung tawag nito, yung Peoplesville, merong condo type, merong ding detached. Alam mo yung detached yung parang bungalow. Ayun. So, yun ang plano ng city kasi may mga tao nga, may mga kababayan tayo na ayaw tumira sa building, o may takot ba, o agam-agam, mong iba hindi sanay. Alam mo naman tayo mga Pilipino, mahilig tayo mag-improve, mag-expand ng bahay, so parang gano'n. May mga gustong detached. So ang original plan niyan, may mga detached housing yan supposedly. May parang mga subdivision type. Pero talagang pinipilit ni PBBM yung kanyang 4PH diyan. Kaya yang nangyari. Opo. Meron ding Parang more or less parang inaagaw nila yung project. Opo, meron ding mga ulat akong napanood na way back 2017 pa nga, meron na nagki-claim na nag-umpisa ng pag-process at hindi nga niya inakala na magkakaroon ng may isa sa katuparan 2017 na Yes. ba yun Kasi na? Opo. Kasi ang Davao City Housing, nung bago pa yan na iplano, kailangan natin malaman kung gaano kadami yung mga gustong magkaroon ng pabahay. Kaya ang ginawa ng ating City Housing at that time, I was still with the media before, nag-iikot-ikot na yan sila, parang nag-iinventaryo na yan sila ng mga would-be beneficiaries ng ating project. So kaya, during that time, meron ng mga tao na naka-line up na supposedly magiging beneficiary ng pabahay na yan. So matagal na yan pinano. Kasi hindi ka naman basta magtatayo lang ng project, hindi mo alam kung gaano karami ang kailangan mong pabahay. Kung sabihin natin, ang pabahay natin is ang nangangailangan ng bahay, sabihin natin 3,000. Tapos gagawa ka lang ng pabahay na 2,000, susot ka ng 1,000. So, mayroong mga ganon na kailangan natin maabot yung parang maximum, no? Hindi naman lahat kayang bigyan, pero at least alam na natin what are the targets. Alam na natin anong number ng mga units na kailangan natin gawin. Kaya yun ang ginawa ng Davao City Housing natin noon. Kaya hindi pa naitatayo yung mga gusali, meron ng mga would-be beneficiaries doon na mag-a-apply para sa housing na yan. Opo. Maaari din bang inline din ito dahil sa alam naman natin yung naging problema sa
baha dyan po sa Davao City. Medyo hindi na pagbigyan yung master plan, no, nitong mga nakalipas na taon. Kabilang din po ba yan sa parang parte na hakbang ng ating city government para mailayo yung mga kababayan nating nasa flood prone na area, Councilor? Yes, totoo yan. Kaya yung karamihan dyan nga, ang target talaga na magkaroon ng pabahay, unang-una, yung nasa mga danger zone. Lalo na yung mga sa coastal areas, coastal barangays, yung parating natatamaan ng monsoon waves. Nung mga halos taon-taon na lang kinukumpuni yung bahay nila kasi nasisira sa alon, hampas ng alon. Yung nasa mga tabing ilog, ng mga binabaha, bawal naman talaga ginagawa ng paraan ng syudad na mailipat sila, no, at yung ding sa mga landslide prone areas. So yun ang mga top priority, yung mga nasa mga delikadong lugar, bago na yung mga informal settler na kaya namang yung medyo may kaya ng konti, pero uunahin talaga yung mga yung nasa mga danger zone, no. Yun ang inuna talaga natin na mabigyan ng pagkakataon na makabenepisyo sa pabahay natin. Opo. Nung last natin na panayam tungkol doon sa tulay sa Bukana, konsehal yung napag-usapan natin. Bale, 2 proyekto na ng Davao ang kabilang na sa legasiya ni PBBM. Oo. May pangatlo pa. Meron pa. Meron pa pangatlo sana. Ito yun. Nung pagka panalo namin during our first term, nung yung pumasok ko ng first term, unang-unang ginawa ko is to file a resolution asking the help of the President to help us fund the waste to energy. Yung waste to energy. Davao pa rin ang una niyan eh. Matagal na eh. During the time of Mayor Inday Sara pa rin yan, na pumunta ang LGU sa Japan, pabalik-balik, at nag-agree ang Japan na okay, tutulungan namin kayo, magpo-provide kami ng 3.5 billion pesos, half sa inyo. So ang ginawa namin, humingi kami sa Malacanang ng half, 3.5 billion, para mabuo yung pondo. Kasi meron na tayong lupa dito sa Biao Eskwela, sa 3rd District. Meron na tayong lupa. Ang hinihintay na lang ng Japanese government, yung counterpart natin para maumpisa ng proyekto. Yung noon, from the beginning of 2022, yun na sana. Kasi kompleto na eh. Ang DNR, merong pera din ng DNR na iaambag para dun sa project na yon. Pero ang ginawa nila, in less than a year, sabi ng DNR, kalimutan ko sino yung sekretary nun, kaibigan daw ni First Lady, ang nangyari, pinutol, kinut off, without any reason, hininto yung project. Dahil daw, keso ganito, keso ganyan. Di namin maintindihan eh, walang reason. Bakit nila biglang pinutol? Na naglabas din ang DNR noon na okay ang waste to energy for as long as makontrol yung tinatawag natin na dioxins and furans that is harmful to the environment, nakokontrol. In which with the Japanese technology, napatunayan na talagang nakokontrol siya. At pumunta pa kami, me personally, I went to Kitakyushu in Japan. Yung kanilang waste to energy doon, sa palibot, mga bahay, mga condominium, mga communities. Loko-loko ba yung gobyerno ng Hapon na papahamak niya mga sarili mga tao niya, mga constituents na doon? Hindi nila gagawin yan. And they are very advanced. Ang pinakamaganda pa, kung natuloy yun, mas advanced pa sana ang waste to energy na dadalhin dito sa Davao City. Mangunguna sana ang Davao nun eh. Kasi kompleto na. Konting pera na lang. May pera na tayo kalahati. May 3.5 doon na hinihingi lang natin. Meron ding ilang milyon ang DNR na ready na. Yun na lang. Ako mismo nagpadala ng resolusyon. Natanggap daw ng Malacanang. Natanggap. Na-receive. Pero, at the end of the day, hindi nila tinupad. Ngayon, narinig ko si BBM, sinasabi niya na gagawin nila yung waste to energy. Aba naman, Opo. kinuha na naman din yung idea. Oo, dagdagan pa natin. Luna pa rin tayo dyan. Sabi nila, magagawa natin ng waste to energy. Dagdagan pa natin, konsehal. Dahil sa basura. Dagdagan ko pa kasi may alam pa rin ako. Yung electric bus. 'Di ba?
Matatandaan nyo po, meron ng at least Oo, pauna 10. oh, Tapos na kabilang sa zona ni PBBM, may electric bus din daw na ilalagay din sa Davao City. alam mo, ewan ko ha, pero sige, hintayin natin. Hintayin natin yan. Pero nauna pa rin ang Davao, coming na yung in-order din natin eh. As far as as far as I know, nakapag-order na ang city ng hindi ko lang alam as to how many buses pero marami ito Sa last report ng para for sustainable transportation. sa last report ng city government dito sa website ng city government, May Okay. 26 to na post, 20 bus ang in-order ng city government, no. Nasa 200 yata ang budget Yeah. nito ni Mayor Baste. Dagdag pa ito sa 10 units na andyan na sa Davao City, konsehal. Yes. So asahan natin na Yes. lalong gaganda na. Ano bang para sa kaalaman nating mga kababayan na hindi taga Davao City, anong mangyayari? Para bang kagaya dito sa EDSA na merong isang sariling lane, may sariling mga istasyon, himpilan ang mga bus na babaybay po diyan sa Davao City? Sa pagkaalam ko, in due time, once the Davao Bus Project will be fully implemented, magkakaroon talaga ng special area, yung mga waiting shed, yung mga bus stops. Although meron na ngayon, pero yung full implementation talaga, full-scale implementation ng Davao Bus Project, merong mga bus stops, merong mga rota ang ating mga bus. Tapos yung mga main thoroughfares doon talaga dumadaan. Meron silang meron silang rota na nakadesenyo na sa main thoroughfares ng Davao City. Napakaganda ang plano eh. Modern siya masyado para siyang kumbaga para ka nasa ibang bansa kung once is fully implemented. Alam niyo na delay lang. Isa yan sa mga nadidelay din yung Davao Bus Project. Ah, may mga konting delay din sa niyan ginagawa sa national head. Pumunta po dyan ang DPWH secretary, tapos na open nga yung mayroon ng matagal. Actually, hindi lang si DPWH, pati yata si Marcos Jr. na meron ng matagal na JICA na pag-aaral, no, yung master plan na di umano ay popondohan na. Anong balita nyo po? May pondo na po ba? Pondo sa ano po yun? Popondohan daw na raw po yung proyekto na yun para sa master plan na matagal ng pinlano under VP Sara pa nung siya pa ay mayor. Yun yung nabanggit sa latest na report. Master plan ng Davao Bus Project? Ng Master ano plan? po, Parang flood control po. flood control. Kasi yun yung Flood control. Wala ko, I'm not so private to that, no, kung sa ano ba yung master plan na yan. But yun daw alam ko po is, yung kasi wala nung naman tayong problema sa ating flood control. Opo, nung pagbisita kasi ni DPWH Secretary at ni PBBM, kabilang yan sa na pag-usapan na meron ng matagal ng meron na pero hindi pinupondohan. Yun yung nabanggit na which is Yeah. matagal na nating naririnig talaga yan, no, na hindi napupundohan kasi nga wala nang unit team. Ngayon nung na-push yan na maitanong, lalo na ng medyang nakakaalam talaga sa history, meron pong pangako na mapupundohan na yan. Di ko lang alam kung anong update po niyan. Baka may alam po kay Konsehal. Wala akong update dyan kung mapupunduhan ba yan. Baka naman ilalagay naman sa maleta yan. Pero ang sa akin lang, whatever, whatever na makabenepisyo ang Davao City, okay naman tayo dyan eh. Wala namang problema yan. No? Welcome yung mga, if ever meron silang ibibigay na tulong, sino ba tayo para tumanggi. Pero ang atin lang dito, yung talagang sinseridad na tumulong. Kasi kung talagang matagal na silang gustong nilang tulungan ng syudad, dapat matagal na. Hindi yung palahat paraging iniipit ng mga proyekto. Waste of energy, wala. Yung Davao Bus Project noon, iniipit. Maraming mga sitwasyon noon na nasayang ang panahon. Na kung hindi lang sana sobrang politika, napakaganda na sana ang takbo. Opo. Pero wala They have different priorities. Opo.
Bilang panghuli na lang po, Konsehal, ano po yung pulso ng ating mga kababayang Dabawenyo, lalo na't nag-umpisa na at naka-day 50 na nga sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte po? Well, sa pagtatanong ko, pag-iikot ko sa mga barangay, nakakausap ko yung mga barangay officials, nakakausap ko yung mga kababayan natin, they're very optimistic that the Vice President will be acquitted from all the charges, no? Wala naman, unfounded naman talaga eh. Basically, kung titignan mo yung, kung nanonood ka ng hearing, minsan no, nakakainis na lang, minsan eh. No? Para na lang, para tayong mga, ano, para tayong nakakabobo, kumbaga. Minsan may mga common sense lang na mga tanong, mga sagot eh kung pa ikot-ikot eh ginagawang mali yung mga tama. I really nangihinayang ako sa puntong ginagamit araw-araw sa impeachment. They're accusing of the they're accusing the Vice President of misuse of funds amounting to 125 million, and yet they are spending more than that, no, more than that in every day na nagkakaroon ng impeachment trial, na alam naman natin na walang katuturan at walang mga ebidensya, at yung mga ebidensya nila ay pilipilit nila na palakihin at ginigiit nila na tama. Well, in fact, na hindi naman talaga. I mean, if you go back to all the news, if you go back to all the documents, all back to all the cases before, wala naman talagang napaka matibay na ebidensya. And may mga batas pa nga na nababiolate, no? In doing so, conducting a mini trial, forcing yung mga dokumento na dapat hindi buksan, pilit na pabubuksan, pinipilit, binabraso talaga nila, ginagamit nila yung kanilang power, dahil gustong-gusto nilang ma-impeach si Vice President Sara Duterte, because alam natin na pag naging presidente si VP Sara ay mananagot yung dapat managot, yung totoo talagang dapat managot, yung mga nagnakaw dyan sa ating kabanang bayan. Yung mga totoong magnanakaw eh nandyan eh, nakalantad eh. Hindi naman natin kailangan na busisihin kasi nandyan sa video, nandyan sa social media, kung sino yung mga magnanakaw, ang yabang-yabang pa, nagpapalabas pa ng mga pera, akala mo kung sino. I mean, it's all there. I mean, the people of the Philippines can attest to that, they can see it. No? Nandyan eh. Kaso lang, nasa poder nila yung gobyerno, and they have all the power and the necessary wherewithal to do this impeachment. Nakakalungkot lang kasi sayang yung pera ng taong bayan. Ang purpose naman nila is lagyan, they are painting Sara Duterte black. Yun ang ginagawa nila, no? Pilit nilang sinisiraan talaga ang si Sara, na kahit anong gawin nila, hindi naman nagsisinungaling. Records don't lie and surveys don't lie. Patuloy pa rin na tumataas ang trust rating ng ating pangalawang Pangulo despite sa kanilang panggigipit, paninira, at pag kung ano-anong kaso. Meron pa daw warrant of arrest daw, sabi ng NBI, na baka daw lumabas. Kung ano-ano na lang, lahat na lang hinuhuli. Lahat na lang gagawa sila ng paraan para lang mapursigi yung kanilang gusto.